kami nag-awal dito. At sana po, tutulong po namin ang tinutulong po ng guro sa labo namin. At sana po, magawa po namin ng class po ang gagapanan po namin. Magandang hapon, grade 8 Perseverance. Magandang hapon, Ma'am Marliza. Bago magsimpo, nais kong pulutin muna ninyo ang anumang kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at itago ang mga bagay na walang kinalaman sa ating asignatura at maaari na kayong maupo. Ay, kumusta, Perseverance? Okay lang po. Nakapag-lunch na ba kayo? Opo. Sigurado? Opo. Okay na to? Hindi po. Okay. Mabuti naman kung ganon. Okay, so ang hapon na ito, meron akong karagdagang alituntunin para sa aking klase o sa ating klase ngayong araw. Una, pakibasa po ng lahat. Makinig ng mabuti. Ikalawa, Makiisa sa talakayan. Ibahagi ang alamang natutuhan. okay, handa na ba kayo? Opo. Dahil handa na kayo, tayo ngayon ay mag-ML. Pakibasa nga ulit. Makinig at matuto. Hinahangin ang kakayahan sa asignaturang Pilipino. Okay, makinig at matuto, linangin ang kakayahan sa asignaturang Pilipino. Victory! Okay, dahil handa na kayo, nais ko balikan muna natin ang huling aralin na ating tinalakay. Ano nga ulit ang huling aralin na ating tinalakay? Sino ang nakakaalala sa huling aralin na ating tinalakay? Trey? Maikling kwento. Magaling. Ano ang maikling kwento? Sino ang pwedeng sumagot? Ano ang maikling kwento? Sheena? Yun lang kung sino nagsulat. Sino pa? Gail? Nagpapanitikan na? Ella? Nagsasalaysay po ng tuloy-tuloy po. Okay, nagsasalaysay ng tuloy-tuloy. Ano pa po? Okay, so ang maikling kwento po ay akdang pampanitikan na nagsasalaysay ng tuloy-tuloy. Ito yung mga pangyayari sa buhay o maaaring ito kathang isip lamang. Okay, dumako na tayo ngayon sa ating sa ating pag-aaral sa ating panibagong aralin. Pero bago po yan, nais kong basahin muna ninyo ang mga layunin. Pakibasa po ang layunin, Emberial. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasama. A. Natutukoy ang kaantasan ng pakuri sa bawat nangunguha. B. Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng lantay, panghiling at pasukot. C. Nakapagbahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral at paggamit ng kaantasan ng pakuri. At B. Nagagamit ang kaantasan ng pakuri sa pagbuo ng pangungusap sa iba't ibang buhay. Salamat, Samantha. Okay, so sabi, sa pagtatapos ng aralin, inaasahan po sa inyong bilang mag-aaral na natutukoy ang kaantasan ng panguri sa bawat pangungusap. Ikalawa, na ipaliliwanag ang pagkakaiba ng lantay, pahambing at pasutol. Ikatlo, nakapagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral at paggamit ng kaantasan ng panguri at panghuli, nagagamit ang kaantasan ng panguri sa pagbuo ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Maliwanag po ba? Opo. Magaling. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating talasalitaan. Pakibasa po Paula, ang panutot. Tukuyin ang kasikuluban ng mga salitang nasa puri at atol na matatagpuan sa mga salitang nasa puri sila ng pahon at tumuon
kahulugan po ng mga salitang nasa kulay asul na kahon. Ang kanyang kasing kahulugan ay nasa kulay pulang kahon. At pagkatapos po ay bibigyan po ninyo ng yung nasa pulang kahon ng mga salita ay gagamitin ninyo sa pangungusap. Okay, para po. At nandiyan naman po ang halimbawa. Halimbawa, marikit, maganda. Halimbawa ng pahayag o pangungusap. Mas maganda si Ana kaysa kay Maria. Okay, para po sa matulin. Ano po ba ang kasing kahulugan ng matulin, Princess? Mabilis. Tingnan natin. Okay, tama. Sunod naman, Bianca. Ang makupad, mabagal. Tingnan natin. Magaling, tama. Ang ikatlo, Richie. Matayot, mataas. Pag sinabing matayot, mataas daw ba? Tama. So, yan po ang kasing kahulugan. Ang matulin ay mabilis, ang makupad ay mabagal, ang matayog ay mataas. Ngayon po ay gamitin ninyo sa pangungusap ang nasa kulay-pulang kahon na mga salita. Para sa salitang mataas, nais kong bumuo kayo ng pangungusap gamit ang salitang mataas. April. Mataas ang mga gusali sa labas. Okay, magaling. Sumunod naman po na salita, ang mabilis, maaari bang gamitin mo sa pangungusap, Anaya? Ariza. Mabilis tumakbo ang mga bata. Mabilis tumakbo ang mga bata. Okay, tama? Sumunod. Yes? Jamil. Mabagal maglakad ang aking kaibigan. Mabagal maglakad ang aking kaibigan. Okay, so alam niyo na ngayon kung paano bumuo ng pangungusap gamit ang mga salitang nasa kulay, pulang kahon. Sumunod po ay, okay, so batay po sa ating tanong, maaari bang pakibasa po? Sherry. Ano ang kaantasan ng pangkuri? Sumunod, pakibasa, Carl. Ano ang pagkakaiba ng lantay, pambing at pasukot? Ipaliwanag. Panghuling tanong, pakibasa, Jaira. Sa iyong palagay, bakit mahalaga pag-aralan ang kaantasan ng pangkuri? Paano ito mapahalagaan sa iyong pang-araw-araw na buhay? Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Ang katanungang yan ang inyong magiging gabay sa ating talakayan sa hapong ito. Sumunod naman po, ang tatalakayin natin ngayon ay Kaantasan ng pangkuri. Okay, anong bahagi ba ng pananalita kabilang ang kaantasan ng pangkuri? Anong bahagi ng pananalita? Jamil? Pang-uri, magaling. Pang-uri. Ano nga ulit ang pang-uri? Ano ang pang-uri? Kamay, pwede pa. Richie, ano ba ang pang-uri? Pangkuri ko yung lalalaman mo sa tao, hayop, bagay ko, o pangyayari. Okay, magaling. So, ang pang-uri po ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng pangalan o panghalin. Tatandaan po natin na ang pang-uri po ay may tinatawag itong kaantasan. Okay, so sa kaantasan ng pang-uri, una ay ang lantay. Ikalawa po, Pambing. ang ikatlo, Pasukdol. Okay, so sa pasukdol po na yan, nais ko po na unang talakayin natin ang lantay. So, pakibasa po ang lantay. Kurt. Ito ay kaantasan sa pauri na nilalalaman ng isang pangalan o pangalan at walang ginagamitan. Okay. So, sabi ko, ang kaantasan daw ng pang-uri na lantay ay ano? Naghahambing ng iisa lang ang kanyang inilalarawan. At hindi siya naghahambing, walang pinaghahambingan. Okay, so halimbawa po. Okay, pakibasa ang halimbawa, Sherry. Mahungkad ang paglalakad ko dahil sa bibig kong
gayong na puno ng pinamili kong gulay. Okay, so sa unang halimbawa, ano po ba ang salitang naglalarawan? Bianca. Okay, makupad. Ang salitang naglalarawan po ay makupad. At ano naman ang kanyang inilalarawan? Anaya? Paglalakad. Ilan po ba ang inilalarawan? Jared, ilan ang inilalarawan? Isa. Magaling. So, isa lang po ang inilalarawan dito sa unang halimbawa. Sumunod po ay, okay, pakibasa po ang dalawang halimbawa, Raver. Maganda ang tanawin sa Tagaytay. Maganda ang tanawin sa Tagaytay. Sa halimbawang yan, ano ang salitang naglalarawan? Seth? Maganda. Maganda. Ano ang inilalarawan? Samantha? Tanawin. Tanawin. Magaling. So, sa pangalawang pangungusap o ikalawa, ang salitang naglalarawan ay maganda. At ang inilalarawan ay ang tanawin. Tanawin saan? Sa Tagaytay. Ilan po ang inilalarawan? Isa. Dumako tayo sa ikatlong halimbawa. Pakibasa. Ikaw. Matulin ang pag-uusad. Matulin ang pag-uusad ng bagyo matungo sa ilagang bahagi ng Visayas. Okay. Matulin ang pag-usad ng bagyo patungo sa hilagang bahagi ng Visayas. Ano po ang salitang ginamit sa paglalarawan? Yes, Gabe. Ang salitang paglalarawan ay matulin. Ano ang inilalarawan? Bishina. Ang inilalarawan ay ang pag-usad ng bagyo. Okay, so naiintindihan na po ba ang lantay ng kaanasan ng panguri? Oo. Okay, so tatandaan lang na ang lantay po ay ano daw? Nakapokus sa isang bagay. Isa lang ang inilalarawan. Hindi nagkukumpara. Okay, ngayon naman ay nais ko magbigay kayo ng inyong halimbawa gamit po ang lantay na kaantasan ng panguri. Sino ba ang pwede magbigay ng halimbawa? Ella? Maganda ang aming bahay sa Katmon. Maganda ang aming bahay sa Katmon. Sa iyong binigay na halimbawa, ano ang salitang naglalarawan? Maganda po. Ano ang inilalarawan? Bahay po. Ilan ang inilalarawan? Isa lang po. Magaling. Okay, ngayon naman po ay dumako tayo sa ikalawang kaantasan ng panguri, ang pahambing. Okay, so ang pahambing po, pakibasa nga, April. Ito ay kantasan ng panguri na nararamit ang natutulad ang dalawang pangalan ng panguri. Okay, so tandaan ha, yan, naghahambing, nagtutulad, ano, dalawa ang pinaghahambing. At tatandaan po, sabi ang pahambing daw ay kaandasan ng panguri na naghahambing o nagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. At yan po ay may dalawang uri. Una, ang pahambing na magkatulad. Ikalawa ay ang pahambing po na di magkatulad. Ngayon, talakayin muna natin ang pahambing na magkatulad. Pakibasa po ang pahambing na magkatulad, Patrick. Pahambing ng magkatulad. Patulad ng magkatulad. Nakahambing pero ang pangalan mo, ang halip na may magkapantay na katanyo. Gumagamit ng pangamit na sin, asin, maksin, sin, tulad ng o, tulad ng o mga salitang tulad ng hapwa at pare. Okay, so ang pahambing po na magkatulad, tatandaan po natin na yan ay naghahambing ng ilang pangalan? Ilang pangalan? Dalawang pangalan o panghalip. Na ano daw? Na may magkapantay, magkapatas, o magkapareho na katangian. So, gumagamit din po yan ng mga kataga o salita o panlapi na kasing, magkasing, sin, tulad ng kapwa at pareho. Okay, so sa unang halimbawa, pakibasa nga po, Michael.
nasobrahan sa paggamit. Okay. Ang telebisyon at internet ay parehong masama kapag nasobrahan sa paggamit. Okay, ano po ba ang ginamit dyan ng kataga sa paghahambing? Yes, Regina. Pareho, magaling. At ano naman po ang pinaghahambing? Cassandra. Television at internet. Magaling. Telebisyon at internet po ang pinaghahambing dito. Ilan ang pinaghahambing? Ilan? Yes, Fred. Dalawa po. Dalawa. Okay, dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Pakibasa nga po na ikalawang halimbawa. Ang mga larong pambata noon ay nakakiligan din. Tulad ng pagkakilig ko sa mga makabagong laro. Okay. Dito po, salamat. Dito po sa pangungusap na ito, ano po ang ginagamit na kataga sa paghahambing? Dre. Tulad. Okay. Tulad. Ano naman po ang pinaghahambing? Paula? Okay. Larong pambata noon at makabagong laro ngayon. Magaling. So, yan po ang mga pinaghahambing. Ilan po ang pinaghahambing? April? Dalawa. Magaling. So, dalawa po ang pinaghahambing. Naiintindihan o naunawaan niyo na ba ang pahambing na magkatulad? Sige nga. Kung talagang naunawaan niyo na, maaari pa kayong magbigay ng halimbawa ng pangungusap gamit po ang pahambing na magkatulad. Richie. Ang pusa at aso ay pareho kong gusto. Ang pusa at aso ay pareho kong gusto. Ano po ang ginamit mong kataga? Pareho. Pareho. Ano ang iyong pinaghahambing? Pusa at aso. Pusa at aso. Ilan ang iyong pinaghahambing? Dalawa. Mahusay. Ngayon naman po ay tumako tayo. Ito po yung mga tatandaan na ito yung ginagamit para po sa tandaan natin na yan ay mga pahambing na magkatulad. Yan. Tulad ng sim, kasim, papa, magsim, pareho. Okay. So, dumako tayo sa pahambing na di magkatulad. Maaari po bang pakibasa, Paula, ang pahambing na di magkatulad? Ito ay nakahambing sa dalawang pangalan upang hindi makapagkatalo sa kanila. Okay. Maraming salamat. So, sabi po, tatandaan ang pahambing po na magkatulad ay naghahambing po yan ng dalawang pangalan o panghalip na hindi magkapantay, hindi magkapareho o magkapatas ang katangian. Tandaan po. So kung kanina, sa magkatulad, pareho ng katangian. Ngayon, hindi. Magkaiba po ng katangian. Maliwanag po ba, Betse? Okay. So tatandaan, ang pahambing po na di magkatulad ay nauuri din po yan sa dalawa. Una, pahambing na palamang. Ikalawa, ang pahambing po na kasahod. Okay, so sa pahambing na palamang, pakibasa nga po, Dominic. Gumagamit ito ng mga katagang higit mas kaysa lalo-lalong di hamak at iba pa. Yung sa taas. Pahambing na palamang ito ay ginagamit kung ang pangangalan o panghalip ay magkatami ang higit sa pinaghahamit. Okay, tatandaan, pahambing na palamang, sinasabi po dyan, ito ay ginagamit kung ang pangalan o panghalip ay may katangiang nakahihigit. Saan? Sa pinaghahambingan. Tandaan, nakahihigit. Saan? Sa pinaghahambingan. Okay, gumagamit ito ng mga katagang higit, mas, kaysa, lalo o lalong, di hamak at iba pa. Narito naman po ang halimbawa. Pakibasa po ang unang halimbawa. Ella? Mas malakas ang bagyong Hener kesa bagyong Pablo. Okay, dito po, sa unang halimbawa, ano ulit ang ginamit na kataga para maghambing? Kamay, Brian. Ano ang ginamit na kataga para maghambing? O salita? Mas, magaling. Okay, ano naman po ang pinaghahambing? Gilbert.
Ano ang pinaghahambing o yung pinagkukumpara? Bagyong ano? Pablo at Bagyong Kenneth. Okay, tama? Okay. Kung sino sa dalawa po na ito na pinaghahambing, sino po ba ang mas nakahihigit? O alin ang mas nakahihigit? Jamil? Ang Bagyong Kenneth. Yung inihahambing ba o yung pinaghahambingan? Yung, ano daw, princess? Okay, magaling. Yung inihahambing po ang mas nakahihigit. Kasi di ba sabi, kapag palamang po, yan ay, yung pangalan o panghalip po ay mas nakahihigit yung inihahambing doon sa pinaghahambingan. So, ang inihahambing natin dito ay si Kenneth at ang pinaghahambingan natin ay si Pablo. Di ba mas nakahigit pa rin si Kenneth? Sumunod po, halimbawa, pakibasa. Jaira. Hindi ko pa rin ang pagbabasa ng aklat kaysa sa pagbababad sa harap ng television. Okay, higit na mabuti pa rin ang pagbabasa ng aklat kaysa sa pagbababad sa harap ng telebisyon. Okay, Olesya, ano po ba dito ang ginamit na paghahambing? Higit. Okay, magaling. Ano naman po ang pinaghahambing? Armenta? Pagbabasa ng aklat at pagbababad sa harap ng television. Okay, pagbabasa ng aklat at pagbababad sa telebisyon. Anong mas nakahihigit po? Yes, Bianca? Pagbabasa ng aklat. Sumunod naman po ay ating talakayin ang pahambing na pasahol. Pakibasa po, Brian. Ang pahambing na pasahol, pakibasa. Mula sa taas hanggang sa lahat. Ito ay ginagamit ko ang mga ngalan o ang hayop ay di katami ang bulang o ako pinaghahambing. Gumagamit ito ng mga katalan di gaano, di kasinano, di gaya, di garoda, di nagdarat. Okay, so sabi dyan, pahambing na pasahol. Kung kanina po sa palamang, nakahihigit yung inihahambing sa pinaghahambingan. Ngayon po ay hindi. Sa pasahol po, mas may kakulangan, may kakapusan, ang inihahambing doon sa pinaghahambingan. Kanina, nakahihigit. Ngayon naman, may kakulangan o kapos. At gumagamit ng mga salitang di gaano, di gasino, di gaya, di tulad, di masyado, at ibaba. Okay, ito ang unang halimbawa. Pakibasa po ang unang halimbawa. Patrick? Di gaano makakaroon ang bulang tayo o parang sa bulang mo. Okay, ano nga ulit ang ginamit natin dito? Na salita, paghahambing? Di gaano. Ano ang pinaghahambing? Raver? Okay, so Bulkang Taal at Bulkang Mayon. Magaling. Kung titingnan ninyo sa pangungusap, ano ang katangian po ng Bulkang Taal? Yan ba ay mas nakahihigit ba o may kakapusan? Carl? Ang Bulkang Taal po ay hindi ko siya gaano matayo kumpara ko sa mga. Okay, so ibig sabihin, sino ang mas mataas o mas matayo? Bulkang Mayon. So, pumasok ba siya dun sa root kanina na mas nakalalamang yung pinaghahabingan? At may kakapusan yung inihahabing. Okay, magaling. Sumunod po halimbawa, pakibasa. April. Hindi masyadong maganda ang signal ng aming wifi simula nang magkakabit kami ng Converge kaysa naman na ang gamit namin ay Gil. Okay, so dito, ano ang ginamit dito? Na salita para maghambing? Kishina? Di masyado. Okay, magaling. Di masyado. Ano ang pinaghahambing? Riza? Ang Converge ko at pagkawin ng Okay, Converge at ang PLDT. Ano ang may kakapusan? Bianca? Converge. Ano ang mas nakakahigit?
Okay, yung PLDT. Naunawaan niyo na po ba? Sigurado? Okay, magbigay nga kayo ng halimbawa para dyan sa pahambing na pasabol. Princess. Okay, ano ang Tagaytay? Sige, ulit. Okay lang. Okay, sige. Tama naman. Di gaano. Anong ginamit mong salita? Talaga. Di gaano. Okay, ano naman ang pinaghahabing mo? Ngayon at taan. Okay, so naibigay naman ang halimbawa na aking hinihingi. Ngayon naman ay dumako po tayo. Pero bago po yan, ito muna yung mga salita na ginagamit po para sa paghahambing. Ang higit, mas, higasino, higaano, lalong. Yan po ay ginagamit sa pasahol at o sa palamang. Okay, dumako tayo sa huling kaantasan ng panguri, ang pasukdol. Pakibasa po ang pasukdol, Jared. Ito ay kaantasan ng panguri na pinagpapagod kami o magiging ang pagpalaan ang isang pangalan o pagsabi sa lahat ng pinagpapagod. Okay, so sabi po, kaantasan ng panguri na ginagamit kung namumukod tangi o nangingibabaw daw sa lahat ang isang pangalan o panghalip. Saan? Sa lahat ng pinaghahambingan. Okay, gumagamit po tayo ng ano? Pakibasa, Ella, ang mga ginagamit ng salita. Gumagamit ito ng mga panlaping pinaka, napaka, pagka, o ng mga salita o palilalang ubod ng, hari ng, sakdal ng, sobra, o kaya pag-uulit ng salitang ugat at iba pa. Okay, salamat. At ito naman po ang halimbawa. Pakibasa nga ang halimbawa, Justin. Halimbawa, pinakamabait sa si Mario sa kanilang magkakaibigan. Okay, so sa unang halimbawa, paano po inilalarawan si Mario? Gail. Okay, inilalarawan, magaling. Inilalarawan siyang pinakamabait sa kanilang magkakaibigan. So, ibig sabihin, kanino siya inalintulan o inihambing? Sa lahat, sa kanilang sabihin, nangingibabaw sa pagiging mabait si Mario sa lahat. Okay, next po. Pakibasa Michael. Ubod ng linis ang bahay ni Aling Nena. Ubod ng linis ang bahay ni Aling Nena. Ano po ang ginamit dito na kataga? Sherry. Ubod o ubod na? Okay, ano po ang inilalarawan? Princess. Opo, ano ang inilalarawan? Okay, yung bahay ni Aling Nena na kung saan ito daw ay Ella. Ubod ng linis. Ibig sabihin, sobrang malinis. Sobrang linis. Okay, naiintindihan na po ba? Okay. So, sabi po, ito yung mga salita na ginagamit natin para po sa kaantasan ng panguri ng pasukdol. Yan po ay pinaka, ubod ng, napaka, sakdal, paglahat ng sobra. At nais kong kayo naman po ang magbigay ng inyong halimbawa ng isang pangusap gamit po ang mga salitang ito. Gamit ang mga salitang ito o ang pasukdol na kaantasan ng panguri. Isang halimbawa lang. Sino ang pwedeng magbigay ng halimbawa? Gail. Pinakamasipag si Teresita sa kanilang klase.
Okay, so ano po ang iyong ginamit na paglalarawan o kataga o panlapit? Okay? Sa paglalarawan, pinakamasipag. Okay, ano naman ang nilalarawan mo? Sino ang nilalarawan mo? Okay, si Teresita bilang sa kanilang klase. Ibig sabihin, yun po ay inilalarawan na si Teresita ang pinakamasipag sa lahat. Ibig sabihin po, siya ang nangingibabaw. Saan? Sa lahat ng kanyang mga kaklase. Namumukod tanging siya. So, naiintindihan na po ba? Oo. Sigurado? Oo. Sige, kung naiintindihan na po, okay, nais ko po tanungin kayo. Pag sinabi ko na isa lang ang inilalarawan, okay, lantay. Kapag nagkakambing o nagtutulad, Jared, okay, pahambing. Kapag sinabing di magkatulad, Bianca, at pasahol at okay ka, marapit na. Pasahol at palamang. Okay, magaling. Kapag sinabi natin naman na magkatulad, pag magkatulad, kamay, Richie. Magkatulad. Okay, pahambing na magkatulad. Okay, magaling. Ang panghuli po, kapag sinabing pinakamatindi o pinakasukdulan, yan daw ay Paula. Anong kaandasan ng papuri? Okay, sige. Maaari ka lang maupo. Yes, Ella? Pasukdol. Magaling. So, yan po ay pasukdol. Okay, ngayon po ay dumako po tayo sa ating pagsasanay. Nais ko po na meron akong inihanda dito na mga ginulong salita. Pakibasa nga po ang kanunto. First. Uy, sa mga ginulong salita, lahat mga kami na upang puro ako at pagkatapos ay pupulit ng pagwandak paulit mga iba. Okay, salamat. Maaari ka lang maupo. Ang sabi po dyan, pupuin ang mga ginulong salita na nakakaskil sa pisara upang makabuo ng pangungusap. At pagkatapos ay tukuyin kung anong antas ng papuri ang mga ito. Naiintindihan po ba? So, tatawag lang ako ng mag-volunteer kung sino po ang para sa unang ginulong salita. Sino po ang pwede? Gusto mo sumagot? Bababa ko natin. Okay, so paano nyo po ba ito bubuuin? Kukunin nyo lang dito at ididikit nyo papunta doon. Para mabasa natin siya ng buong pangungusap. Okay, Carl. Subukan mo ang unang nakapaskil sa pisara. Sige, dikit mo dito hanggang doon. Ito yung mga pwede mong gamitin kung ayaw mo dito. Kaya mo yan. Okay.
dito na paglalarawan? Masustansya. Ano ang iyong inilalarawan? Pagkain. Okay, so masustansya, inilalarawan mo yung pagkain. Ilan ang inilalarawan mo? Isa. Ibig sabihin, anong paantasan ng pang-uli ito? Ang atasan po ng pangungusap ay Okay, ang paantasan po ng pangusap na ito ay lantay. Magaling. Okay, palakpakan na natin siya ng Ano tawag ko? Sino ang gustong sumagot? Okay. Sino po ang gustong sumubok? Sino ang malakas ang loob ang gustong sumubok? Sigurado ka na, Princess? April. Hindi siya sigurado. Sigurado ka na? Sige. Di ko naman. Okay, hindi siya sure. Ella. Okay, go, Ella. Kaya mo yan? Okay, maaari bang tapos na? Maaari bang makibasa, Ella? Yung nabuo mo makibasa? Ang mga online games na Mobile Legends at Call of Duty ay parehong Okay, so ang mobile... Okay, ano ang ginamit na pagkakambing? Pareho. Magaling. Ano naman po ang pinagkakambing? ang Mobile Legends Okay, ang Mobile Legends at Call of Duty. Okay, so dito po sa kausap nito, ilan ang inilalarawan? Dalawa. Maaari ka lang maupo. Palakpakan po. Okay.
sampagita. Okay, mas maganda ang kulay rosa ng rosas kaysa sa kulay ng sampagita. So, anong paghahambing ko? Yan ay nasa palamang pa rin. Okay, so, naiintindihan na po ba ang ating lalaki ngayon? Okay, so, kung naiintindihan na po, nais ko na po na kayo ngayon ay magkakaroon ng panghatang gawain. Okay, so, para po sa unang, okay, mamaya na. Nais kong basahin muna ninyo ang panuto. Pakibasa nga po ng panuto, yung hindi pa si ano, pagdating ni Dre. Yes na. Ruby. Pakibasa, nakasan? Mapapabiling klase sa lima. Bawat pangkat ay dudulot ng soldier na naglalaman ng kanya-kanyang gawain. Nasa loob ng soldier ang mga panuto. Merong tamang limang minuto upang gawin ang inyong gawain. At pagkatapos ay ipresenta sa klase ng pinatawan ng bawat pangkat ang mga nabuong process at bagay sa mga ibinigay na pera upang ito ay gawain. Okay, malinaw po ba sa inyo? Ang panuto. Okay. So sabi, papangkatin kayo, pero hindi na lang sa 5. Gagawin ko na lang kayong 4. Okay po? So, ito ang unang pangkat, ikalawang pangkat, ikatlo, at ika-4 na pangkat. Yung gagawin nyo, bubulot kayo ng sobre dito. Sino ba ang pwede nyo maging pinatawan? Siya ang sumunod? Okay, so paano natin mamarkahan? Pakibasa po ang pamantayan sa ating pagmamarka. Okay, pakibasa po, Sherry. Tama pagkakabuo ng pangusap, gustong paggamit ng uri, kalinawan ng presentasyon, kooperasyon, Okay, so yung kabuuan ay, okay, 2 po na puntos. Okay, so
Bakit po? Mas maliwanag po ang pagkaka
maliwanag ang boses at hindi gaano. Okay, sa ating mga tanong kanina, okay, para sa unang tanong po, pakibasa nga po at sagutan. Sino ang pwedeng sumagot? Carl. Ano-ano ang kaantasan ng pagpuli? Okay, ano-ano? Ang unang kaantasan po ay ang lantay. Sumunod po ang pambili at sa panghuli po ay ang kasukot. Okay, so tama naman, magaling. Ang kaantasan ng pamuri ay lantay, pahambing at pasugdol. Ikalawang tanong po, ano ang pagkakaiba ng lantay, pahambing at pasugdol? Ipaliwanag ng buong husay. Ano ang pagkakaiba ng lantay, ng pahambing at ng pasugdol? Sino ang gustong sumagot? Richie? Ang lantay po, isa po ang kanyang hinahangin. Ang pahambing naman po, dalawang hinahangin. At ang pasugdol po, siya po yung pinaka-nakakataas sa lahat. Okay, magaling. So, ang ginawa ni Richie ay kinasimplify niya. Tama po ba? Okay, sinimplify niya lang kung ano ang pagkakaiba ng pahambing, ng lantay, ng pahambing at ng pasugdol. Okay, sumunod po ay, okay, so, sa inyong palagay, bakit mahalagang pag-aralan ang kaantasan ng papuri? Bilang mag-aaral, paano mo ito mapakahalagahan sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ella? Para po sa akin, kaya po kailangan pag-aralin po ito sa paaralan dahil may maganda po itong matutulog para po sa aming mga estudyante. At kagaya din po sa sinabi po sa tanong, magagamit po namin ito sa pang-araw-araw po namin buhay. Para naman po sa pangalawang tanong po, bilang mag-aaral, paano mo ito mapapahalagahan sa iyong pang-araw-araw sa buhay? Mapapahalagahan po siya sa paggamit po dahil sa simpleng interaksyon lang po sa ating mga kaibigan at mag-aral, pwede po natin siyang magamit. Magaling. Yan. So, paano nga ba? Kaya mahalagang pag-aralan natin sapagkat, tulad na sinabi ni Ella, mahalagang mapag-aralan. Sapagkat, dito tayo matututo kung paano natin mailalarawan ang isang bagay. Paano tayo makakapagbigay ng malinaw na paglalarawan. At mahalagang pag-aralan, okay, paano natin ito mapapahalagahan? Siyempre, sa paggamit natin ito sa pang-araw-araw nating pag-ipagtalastasan, pag-pagkomunikasyon, pag-ipag-usap, maaaring pasulat o pasalita. Okay, sunod naman po. Okay, dito naman po, nais kong kumuha kayo ng sangkapat na papel 1/4 at sagutan ninyo, letter lang po, letra lang. Pakibilisan po, 1 to 5 lang naman po yan. O kaya naman sa notebook, kung ano meron kayo, dyan sa inyong harapan. Sa notebook pwede. Okay, number 2. Tapos naman sa number 1. Letra lang po. Kalawang bilang. Okay, kalawa na. Ikatlo. Ikaapat. At panghuli. Okay, panghuli yan. Pagkatapos, magpalitan kayo sa inyong katabi. At sagutan natin, iwasto natin. Sa pagwawasto, nais kong lumapit kayo dito at kayo yung pumindot ng aking laptop. Okay, so para sa unang bilang, maaari ko bang magpalitan muna kayo? Sige. Tapos na po ba ang palitan? Oo.
persevera